Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ang ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Ronel Santo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, magbabalik tayo sa pag-upload na 4 na videos everyday simula ngayong araw. Kabanata 2,956 hanggang 2,960 na po. Si Chi Yian ay 100% naniniwala sa mga salita ni Aaron. Pagkatapos ng lahat, kung hindi dumating ang Aaron, hindi sila aalis na walang pinsala. Gayunpaman, sa mga mata ni Chi Donglin, si Han Sanchen ay makapangyarihan, ngunit siya ay isang bata lamang. At si Mo Yanxiang ay hindi handa noong nakaraan, kaya siya ang nanguna. Itong piging sa Hongmen, malamang na ihahanda si Mo Yanxiang. Sa kasong ito, kung isasama pa rin niya ang kanyang asawa at anak na babae, tiyak na sasaktan niya ang mga ito kapag siya ay nasa panganib. Yian, makinig ka kay Dad at hintayin mo ako sa bahay. Babalik din ako agad, sabi ni Chi Donglin. Ngumiti si Han Sanchen. Alam niyang ayaw maniwala ni Chi Donglin sa sarili niya, pero normal lang. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kaugnayan sa kaligtasan ni Ouyang Fei at Chi Yian. Bilang asawa at ama, makatuwirang mag-alala siya tungkol dito. Gayunpaman, ang mapagkakatiwalaang mga mata ni Chi Yian ay nagulat kay Aaron. Mukhang hindi siya nag-aalala tungkol sa panganib ng pagpunta sa bahay ni Mo. Yian, sa bahay tayo, kasama si Mama. Nagsimula na ring manghimok si Ouyang Fei. Mariing umiling si Chi Yian at sinabing, kailangan kong umalis. Bakit? Aaron isang mukha mausisa nagtanong, Chi Yian sa bagay na ito ay hindi maaaring makatulong, ngunit ang kanyang saloobin upang pumunta ay napakamatatag, ito hayaan Han 3,000 napakatuliro. Gusto kong makita kung ano pa ang magagawa mo sa pamilya mo at kung gaano kakalakas, sabi ni Chi Yian. Dahil dito, medyo nalilito ang Aaron. Gusto ni Chi Yian na pumunta sa bahay ni Mo. Ito ay isang dahilan. Sobrang nakakatawa. Girl, can't you let Dad worry? Alam mo ba kung gaano kadelikado ang pumunta sa pamilya mo? Walang magawa si Chi Donglin na bagamat bata pa si Chi Yian, upang malinang ang kanyang kalayaan, hinayaan ni Chi Donglin si Chi Yian na gumawa ng mga desisyon para sa kung ano ang gusto niyang gawin ng maaga, at nagbigay lang siya ng ilang payo bilang isang katulong. Ang pagsasarili ni Chi Yian ay hindi kailanman nagpabiye kay Chi Donglin. Ang bawat desisyon na ginawa niya sa nakaraan ay lumampas sa kapanahunan ng kanyang mga kapantay. Gayunpaman, sa pananaw ni Chi Donglin, ang bagay na ito ay kulang pa rin sa pagsasaalang-alang. Dad, I don't think it's dangerous. Wala bang ibabalik sa atin ang pamilya mo? How can delikado? Sabi ni Chi Yian. Pa rin. Hindi alam ni Chi Donglin kung gagawin talaga ito ni Mo Yanxiang, at malamang na hindi siya makikipagkompromiso kay Mo Yanxiang na kilala niya. This time, willing na siyang sundan ang Aaron, pero nagsasamantala lang siya. I've lost a lot of time. I have other things to do today. You can decide as soon as possible. Hindi ito makapagpasya ng Aaron para kay Chi Donglin. Si Chi Yian ay anak niya kung tutuusin. Dapat siyang magpasya kung pupunta o hindi. Tara na. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Aaron, sinabi ni Chi Yian na hindi niya binigyan ng pagkakataon si Chi Donglin. Walang magawa si Chi Donglin, ang anak na babae ay matigas ang ulo, at siyam na baka ay hindi maaaring hilahin pabalik. Parang bato sa hukay, mabaho at matigas. Habang pinapanood si Chi Yian na unang lumabas, masasabi lamang ni Chi Donglin kay Ouyang Fei, huwag kang mag-alala, ibabalik ko ng ligtas ang aking anak na babae. Nag-aalala si Ouyang Fei, ngunit sa pagkakataong ito, tumanggo lamang siya. 3 tao ang umalis sa villa at tumawag ng kotse.
Si Chi Donglin ay nakaupo sa front seat, habang sina Han Sanchen at Chi Yian ay nakaupo sa back seat. Sa daan, sisilipan ni Chi Yian ang Aaron paminsan-minsan. Bagamat natagpuan ni Aaron ang sitwasyong ito, hindi niya ito itinuro. Bagamat minsan ay minahal ni Chi Yian ang Aaron at handang bayaran ang lahat para sa kanya, ngayon si Chi Yian ay isang maliit na babae. Hindi may lalagay ni Aaron ang kanyang dating nararamdaman sa kanyang kasalukuyang buhay. Kilala kita, biglang sabi ni Chi Yian. Ang mga salitang ito ay hinayaan si Aaron Leng saglit, mahirap bang malaman niya ang hinaharap. Anong ibig mong sabihin kilala mo ako? Tanong ni Aaron. Ikaw ay mula sa pamilyang Han, at ikaw ay tinatawag na isang maliit na Master of Waste, sabi ni Chi Yian. Aaron sighs. Ito lang pala ang bagay na ito. Halos mali ang iniisip ni Aaron na alam niya kung ano ang nangyayari sa hinaharap, dahil sa takot na ang kanyang muling pagsilang ang may epekto kay Chi Yian. Hindi nakakagulat na maraming tao ang nakakaalam tungkol dito. Sabi ni Aaron. Bahagyang kumunot ang noo ni Chi Yian at sinabing, paanong hindi ito kakaiba? Kakaiba. Hindi masyadong naiintindihan ni Aaron ang pagtingin kay Chi Yian. Hindi niya maintindihan kung ano ang kakaiba. Siyempre, kakaiba ang kapangyarihan mo. Bakit ka ba tinatawag na basura? Bulag ba ang pamilya mo? Seryosong nakatingin si Chi Yian kay Aaron. Ang Aaron ay hindi maaaring tumawa o umiyak. Ang kanyang mga salita ay dapat na mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung hindi, hindi magiging seryoso ang kanyang mga mata. Gayunpaman, walang tunay na bulag sa pamilyang Han, at hindi rin bulag si Nangong Chenkyo. Kaya lang, nagkamali siya at ayaw niyang itama ito sa tamang panahon, lalo pa itong aminin. Alam mo, hindi kailangang tanggapin ng lahat ang mabubuting tao. Sabi ni Aaron. Bakit? Nagdududa si Chi Yian kay Aaron. Kasi, in the eyes of some people, you are considered a waste, kahit hindi totoo, they are not willing to admit it. Aaron said, bakit hindi aminin? Patuloy na tanong ni Chi Yian. Han 3,000 na handang magpaliwanag, biglang nalaman na ang pagtatanong ni Chi Yian ay isang napakalalim na hukay, 100,000 bakit, kung saan malinaw niyang ipinaliwanag ang, ilang taon ka na ngayong taon. Ayaw magsayang ni Han Sanchen mga salita sa isyong ito, kaya kinailangan niyang baguhin ang paksa, 10 taong gulang. Huminto si Chi Yian at nagpatuloy, hindi mo sinabi kung bakit hindi sila umamin. Si Aaron Yintang ay itim. Hindi ko inaasahan na noong bata pa siya ay isang mausisa na sanggol na may napakaraming problema. Gayunpaman, noong siya ay lumaki, nagawa na rin ni Chi Yian na manggulo ng mga tao basta ito ay isang bagay na nakilala niya halimbawa. Ang Aaron ay ilang beses nang nahulog sa mga kamay ni Chi Yian, kaya halos matalo siya ni Chi Yian, bata ka pa. Unti-unti mong mauunawaan ang mga prinsipyong ito sa hinaharap, ang masasabi lamang ng Aaron. Kinulat ni Chi Yian ang kanyang mga labi, halatang medyo hindi kumbinsido, ulong, malaki ka na ba? Sa harap ng problemang ito, may belang lamang ni Aaron ang kanyang ulo at tumingin sa labas ng bintana. Hindi siya masyadong matanda, at hindi siya kwalipikadong mang-aral ng Chi Yian. Si Chi Donglin, na nakaupo sa co-driver's seat, ay nakaramdam ng kawalang sigla sa Aaron at hindi maiwasang magtaas ng kanyang bibig, dahil madalas siyang nakakaramdam ng ganito. Magiging pipi siya kapag tinanong ang mga tanong ni Chi Yian. Hindi ko akalain na may ibang tao pa pala bukod sa kanya na pwedeng tretuhin ng ganito, malapit na. Hindi pinapayagan ang paradahan sa pintuan. Sa unahan lang kaya kita sa oras na ito, sabi ng driver. Pagkababa ng sasakyan, si Chi Donglin ay labis na kinabahan, maging ang kanyang ekspresyon ay naging matigas. Ngunit si Chi Yian, isang maliit na babae, ay napakalmado. Hindi niya alam kung hindi ba siya marunong matakot o hindi. Ngunit isang bagay ang sigurado, si Chi Yian, na kasama ng Aaron, ay may malaking tapang, at naniniwala siya sa Aaron sa kanyang puso, kaya hindi siya magkakaroon ng labis na takot. Aaron, I always feel something wrong. Sigurado ka bang hindi delikado? Tinanong ni Chi Donglin si Aaron na may kasalanang puso. Takot na takot ka ba nang walang galit? Nakangiting tanong ni Han Sanchen. Sa huling pagkakataong dumiretso si Chi Donglin sa bahay ni Mo, siya ay walang takot. Ito ay sa matalim na kaibahan sa oras na ito. Mukhang nahihiya si Chi Donglin. Totoo iyon. Kung walang basbas ng galit,
Takot na takot siya. Ngayon palang naaalala niya ang huling pagkakataon, nalilito siya at naglakas loob na pumunta sa bahay ni Mo. Don't worry, with me, walang makakasakit sa'yo. Sabi ni Aaron. Kung matalinong tao si Mo Yanxiang, ang gusto niyang gawin ngayon ay ibalik ang inalis niya sa pamilya Chi. Sa madaling salita, kahit na binigay talaga ni Mo Yanxiang ang Aaron ng isang set, ang Aaron ay walang karibal sa mundo. Ang big deal ay away lang. Lumapit sa pinto, diretsyong bumukas ang pinto. Tumingin si Aaron sa pintuan ng surveillance camera, sa likod nito, tiyak na nakatingin sa kanila si Mo Yanxiang. Tumigil ka. Papasok pa lang si Aaron, may sumigaw. Ibinaling ni Aaron ang kanyang ulo, ang wika ni Mo ay lumalapit sa kanya sa galit. Kagagaling lang ni Mo Yu mula sa kanyang secret base at pinahirapan si Wu Xin, ngunit ang hindi niya inaasahan ay nakilala niya si Aaron, isang puot na lalaki, pagka-uwi niya lang. Aaron, ang lakas ng loob mong pumunta sa bahay ko. Nagngangalit si Mo Yu at tumingin sa Aaron. Nalaman niya mula sa ospital ang tungkol sa pinsala ni Yan Bingfeng, na napakalubha. Walang kabuluhan ang Wuji Summit ngayong taon, at hindi alam kung kailan gagaling ang kanyang katawan. Sa makatuwid, ang pagkamuhi ni Mo Yu sa Aaron ay halos parang pagpatay sa kanyang ama at kalaban. Hiniling ako ni Mo Yanxiang na sumama. Kung mayroon kang anumang mga opinyon, maaari mong tanungin si Mo Yanxiang. Sabi ni Aaron, utot ka. Paanong makikilala ng lolo ko ang isang munting lalaking katulad mo? Hinamak ni Mo Yu na sabihin, sino si Mo Yanxiang? Siya ang supreme figure sa business circle ni Yanjing. Sa mga ordinaryong panahon, kahit na ang mga taong may matataas na sombrero ay kailangang gumawa ng appointment upang makilala si Mo Yanxiang. Bakit kailangang gumawa ng appointment ang Aaron? So titigilan mo na ako. Nakangiting sabi ni Aaron. Umuwi ka direktang hinarang sa harap ng Aaron, isang baka puwersa 18 hitsura sinabi, ito ang aking tahanan, hindi kita pinapasok, ano ang maaari mong gawin, ang lakas ng loob mo na tamaan ako. Nagkibit balikat ang 3,000 na walang magawa, hindi siya kasing galing sa wikang Mo ang ganitong uri ng kamay ay walang lakas ng manok na babae para magsimula. Mo Yanxiang, mas mabuting lumabas ka para salubungin ako, kung hindi, ang iyong mahal na apo, natatakot akong magdudulot ito sa iyo ng maraming problema. Tumingin si Aaron sa surveillance camera at sinabi. Ngayong mabubuksan na ang pinto, nangangahulugan ito na nakikita siya ni Mo Yanxiang na paparating. Ngayong nakita niya siya, dapat siyang hilingin na lutisin ang mahirap na batang babae na ito. Nang marinig ito, tumawa si Mo Yu. Tinatawag ng lalaking ito ang kanyang lolo upang salubungin siya, baliw ba siya? Sino siya sa tingin mo? Aaron, joke ba ang sinasabi mo sa akin? Paano lalabas ang lolo ko para salubungin ka? Sabi ni Mo. Oo o hindi, wait and see na lang. Sabi ni Aaron. Hindi kumbinsido si Mo Yu. Hindi niya talaga nakikita ang kayabangan ni Aaron. Lalo na kapag naiisip niya ang pinsala ni Yan Bingfeng, hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Aaron, alam mo bang sinira mo ang Wuji Summit ni Yan Bingfeng ngayong taon? Malamig na sabi ni Mo. Sa ring, walang mata. Sabi ng Aaron, what a eyeless boxer. I'll make you regret it. Sinabi ni Mo Yu na hindi siya nagmamadaling sabihin kay Aaron ang tungkol sa pag-aresto kay Wu Xin, dahil hindi pa nailalabas ang kanyang galit, at kailangan niya ng mas maraming oras para pahirapan si Wu Xin. I advise you to think about if you have the ability to provoke me before you do anything. Otherwise, the end is beyond your control. Sinabi ni Han Sanchen na napakalinaw niya tungkol sa paghihiganti ng mga mayayamang batang ito. Mayroon silang backstage, kaya nagagawa nila ang anumang gusto nila. Umuwi ka ng isang malamig na ngiti, siya ang malaking binibini ng pamilya mo, bakit walang kwalifikasyon upang pukawin ang basura ng isang maliit na pamilyahan? Sa oras na ito, sa wakas ay nagpakita si Mo Yanxiang, at nagpakita pa rin ng personal. Mo Yu, anong ginagawa mo? Sabi ni Mo Yanxiang. Nang marinig ang boses ni Mo Yanxiang, nagulat si Mo Yu. Bagamat mahal na mahal siya ni Mo Yanxiang, mahigpit din siya sa kanya. Lolo, bakit ka nandito? Mo language panic nang magtanong ng paraan. Kaibigan ko si Aaron. Paano mo siya mapipigilan sa labas ng pinto? Saway ni Mo Yanxiang. Mo language lang for a while, this guy, unexpectedly really is grandfather invite. Paano kaya?
Paano napalapit si Lolo sa isang batang lalaki? Lolo, ay, wala ako. Mo denied, wala nang iba. Bumalik ka na sa kwarto mo, sabi ni Mo Yanxiang. Tumanggaw si Mo Yu at binilisan ang kanyang mga hakbang. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkalito. Kung talagang maganda ang relasyon ni Aaron kay Mo Yanxiang, ano ang magiging kahihinatnan kung alam ni Aaron ang ginawa niya kay Wu Xin? Paumanhin, hindi masyadong matino ang apo ko, sabi ni Mo Yanxiang kay Aaron na may apologetic na mukha. Pagtingin sa performance ni Mo Yanxiang, nagulat si Chi Donglin. Masyado siyang magalang sa Aaron. Paano siya magiging magalang sa isang batang may mataas na posisyon? Mo Yanxiang, your ang apo ay isang tagahanga ni Yan Bingfeng na natalo sa akin, kaya galit na galit siya sa akin sa bagay na ito, sabi ni Aaron, halatang si Yan Bingfeng ang kalaban niya, gayon din ay mapuko ang wika ni Mo sa kanyang pagkapuot. Si Mo Yanxiang ay hindi nagpalalim sa paksang ito. Bagamat si Yan Bingfeng ay talagang inayos niya, paano niya aaminin ang ganitong bagay sa harap ng Aaron? Punta tayo sa likod bahay. Naghanda ako ng tsaa. Iinom ako at kakausapin, sabi ni Mo Yanxiang. Pagkarating ng party sa likod bahay, nagbuhos si Mo Yanxiang ng isang tasa ng tsaa para sa Aaron. Si Chi Donglin at Chi Yian ay hindi nagsalo ng tsaa, kaya napahiya si Chi Donglin. Kahit ang Aaron ay may bahagi, pero tilang ang naaamoy niya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!